Canada, taxation month na. By the next month, magbukas na yung CRA. Then yung mga tao dito, lahat ng workers, darating na yung T4 nila. Yung T4, yung kinita mo from January up to December, nandun lahat yung kita. Okay? So taxation month, maraming pera ang mga tao, may magbabayad, may mag-gain. But be aware, maraming mga scumbag. Yun lang, tumawag sa akin, Service Canada daw siya. Huwag kayong magpapaloko niyan. Okay? Ang CRA hindi tumatawag sa individual. Please drive to highlighted route. Going to Love's Truck Stop, Davenport. Please drive to highlighted route. Good morning mga chay. Good morning viewers. Good morning internet. Today is Tuesday, February 25. Sabi ko nga sa inyo, may mga question na sasagutin ko everyday. Itong si Grabe Mali Ako, alam kong hindi niya to totoong ID or account, and nakikita ko to siya every now and then sa mga comments. And naalala ko noon, sinabi mo sa vlog na parang hindi ka naniniwala. Parang so hindi siya sure doon sa pinanood niya. Parang hindi ka naniniwala sa Diyos noon. Ano to? Bakit pansin ko parang na naman? Bakit pansin ko parang may mga prayer ka na ngayon?
Okay? So, hindi siya sure doon sa pinanood niya kasi may parang. Okay? So, sasagutin ko kayo. Meron pa naman siguro akong enough time bago mag pre-trip. I'll just make it short and direct to the point. Lahat tayo may mga pinagdadaanan sa ating buhay. Ako malaki. 18 years old, nawala yung mama ko. 18 years old ako. Nawala yung mama ko. Ako ay isang Legion of Mary sa simbahan. Sundalo ni Maria before, nung kabataan ko, high school. Yung mama ko, nasa simbahan. Saturday, Sunday, nasa simbahan. Napaka-religious ng mama ko. Now, at 18 years old, kinuha yung mama ko. Namatay yung mama ko. And then, at that time, tinanong ko yung nasa taas. Sabi ko sa kanya, bakit ako? Bakit ako yung kinunan mo ng ina? Merong mga ina na mga pabaya sa kanilang mga anak. Bakit ako? Minsan may mga pagkakataon, minsan may plano yung nasa taas. If he wants you to become solid, okay, dudurugin ka niya, bibigyan ka niya ng problema, and then bubuuin ka ulit niya para maging solid ka na the next time. May mga plano eh. Okay, sisirain ka muna, sisirain yung loob mo, bibigyan ka ng challenge na napaka ang hirap tanggapin, na parang pinagbagsakan ka ng mundo. Sa murang edad, 18 years old, nawala yung mama ko. But never ako naligaw ng landas. Never ako nag-drugs. Barkada pero pili. Okay? So dun sa time na yun, sinabi ko sa kanya nung nasa taas. Sabi ko sa kanya, from now on, hindi na ako sisimba sa iyo. Tanda ko yan. Sabi ko sa kanya, hindi na ako sisimba sa iyo. Hindi ako nagsimba, pero alam niya lahat ang mga plano ko. Hindi ako nagsimba, pero naniniwala ako sa kanya. Hindi na ako pumasok sa simbahan until now. I think yung bininigan yung aking anak, si Macaulay, kasi yung mama niya is Katoliko, yung relatives ng yung aking mga in-laws, mga Katoliko, sagrado Katoliko, solid Katoliko. Pero never na ako nagsimba sa simbahang Katoliko. Sabi nga ng aking anak na babae, I think naalala ko na hindi daw kami nagsisimba. Sabi ko, darating yung panahon, nasa tamang pag-iisip ka na, matured enough to think kung ano yung gusto mong paksyon, anong gusto mong sekta na sasalihan. Hindi kita pagbabawalan, hindi kita pagbabawalan, but ang gusto ko lang tandaan mo, faith dun sa taas. Sabi ko nga sa inyo, itong manubela, itong pagiging truck driver, nakasulat yan lahat sa kanya. Really? Yes. Elementary days, kung sino mga taga-Sayas, merong welcome compound dyan before. Kwento ko lang, saglit lang. Welcome compound before. Papunta ako ng West City Central School. Nag-sneak in ako dun sa compound kasi may mga truck doon nakatambak. Unang hawak ko ng manubela. Elementary days, I think grade 3. Yun ang unang hawak ko sa manubela na tuwang-tuwa ako. Talagang sira na yung truck, yung loob parang kung merong ang ahas, may ahas doon. Ganyan ako. Yun ang pinakaunang hawak ko ng manubela. So nakasulat na yun sa taas, nakita niya na may fashion ako sa trucking. Then and so on, habang lumalaki yung bata, nung kabataan, nung panahon nung martial law, yung mga nagkukudita, dumaan sa amin yun dyan sa Sayas, mga military. Mayroon kaming puso dun sa area namin eh. Naligo yung cap nila, yung sa helmet, niligo nila, nilagyan ng tubig, sobrang init.
nakita ko sila, sabi ko pagdating ng panahon gusto ko rin maging sundalo. That was elementary days, elementary or high school. Elementary, I think somewhere like that. So nakita na naman niya, may gusto niya maging sundalo. And then hanggang sa lumaki ng lumaki, nag-iba na yung fashion ko, nakahiligan ko lang mag-drawing, hanggang dumating yung time na kinuha niya yung mama ko. Iyak, as in iyak, ni yung aking mga relatives, hanggang sa pag wala. So at the point na wala na siya, pero alam niyan gusto ko maging sundalo, binigay niya sa akin. And meron pang isa, during elementary days, alam ninyo yung hikasi, geografiya, kasaysayan at sibika. Nandun sa libro na yun na ang Saudi Arabia ay sobrang init. Sabi ko, hindi ako pupunta dyan. Anong plano mo sa buhay ko? Hindi ako nagsisimba, pero naipag-usap ako sa kanya, heart to heart. Then dahil hindi ko gustong pumunta ng Saudi Arabia, nakita ko nga sa libro na sobrang init ng Saudi Arabia, dinala niya ako doon kahit sobrang init. Isang truck driver, kasi high school pa lang, katapos nung buhay pa yung mama ko, mahilig na akong gumawa ng truck. Kahoy, gulong, nagnanakaw ng mga gulong sa mga tsinelas ng kapitbahay, ginagawang gulong, merong trailer. Marunong na akong meron na akong idea, yung trailer, paano pagliko. Gumagawa na ako ng truck. Dinala ako sa Saudi Arabia, naging truck driver. Sa Saudi Arabia, saan ka sisimba dun? Diba? Umiiyak ako. Birthday ko, umiiyak ako. Nagdadrive sa disyerto. Pansit Canton, Indomie at saka Pepsi lang yung pagkain ko. Habang nagdadrive sa disyerto, nakikipag-usap ako sa kanya. Anong plano mo sa akin? Ilang beses ako nakulong sa Saudi Arabia? 2 beses. Iiyak yung araw sa Saudi Arabia na wala akong road rage, wala akong away dahil sobrang init ng ulo ko before. Pakistan, Afghanistan, Saudi, Indiano. Iiyak yung araw na hindi ako makikipag-away. Nakikipag-usap ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ano yung plan mo sa akin? Dumating yung panahon na nag-hire yung Europe. Dinala niya ako sa Europe. Yun na yung stepping stone ko. Europe. Ang Europe, ang hirap ipasa ang exam sa ADR, Dangerous Goods License. Sino yung mga nanonood sa Europe na mga kasamahan ko, I know na ang hirap ipasa ang ADR. Sabi ko lang sa kanya, liwanag mo lang sa aking utak yung tanong para masagot ko ng ayos. During sa class, sa mock test namin, ilan kaming kabatch, lagi akong kulilat. But malaki yung expectation sa akin nung yung Pilipino na nag-take charge sa amin doon. Pero lagi akong kulilat sa exam. Lagi akong bagsak. Pasa lagi akong mga kasama ko. During sa final test, sabi ko sa kanya, ipaintindi mo lang sa akin yung question. Kasi halos parehas ang question para maintindihan ko ng maayos at masagot ko ng maayos. First day, naipag-usap lang ako sa kanya. Then sinabi ko sa kanya, the last time, sa Europe na, sabi ko sa kanya, dalhin mo ko sa isang lugar na kasama ko ng aking pamilya. Naipag-usap ako sa kanya. Canada. Faith lang talaga sa kanya. Hindi man ako sisimba, pero yung faith ko sa kanya, sobra. Kaya sabi ko sa aking anak, kahit anong sikta ang papasukin ninyo pagdating ng panahon, born again, kung ano man yung religion ninyo, I don't care. Basta as long na meron kang faith sa kanya. Kung isusuot mo yung aking sapatos, makikita mo yung mga pinagdaanan ko. Mahirap, pero mas malaki yung faith ko sa kanya. Ika nga, ngayon, sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan tumawag para dumaan sa operator
para i-connect ka sa kabilang tao. Pwede mo na siyang i-direct ngayon sa kanya. Wala nang operator, diretso na sa kanya. So mali yung napanood mo. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Parang hindi ako naniniwala sa Diyos. Naniniwala ako 100%. Iba tayo ng prinsipyo, iba tayo ng paniniwala, but yung faith 100% sa kanya. Good morning, God. Today is Tuesday, Father, February 25th, and I come before you with a heart full of gratitude and hope. Thank you for the gift of a new day, for the opportunity to rise and be present in your grace. Lord, grant me wisdom as I navigate today. Give me clarity in my decisions, patience in my actions, and a spirit of kindness and humility in all my interactions. Help me to stay focused on what truly matters and to walk in your light, reflecting your love to those around me. Lord, I lift up my loved ones to you. Protect them, bless them, and fill their hearts with your peace. For those facing challenges, may they feel your presence and find strength in your promises. For those who are weary, give them rest, and for those seeking guidance, light their path. Today, I ask that you fill me with your peace and assurance. Help me to let go of any worries or fears, and to trust fully in your perfect plan. I surrender all my plans, dreams, and concerns into your hands, knowing that you are working all things together for my good. In Jesus' name, I pray. Amen.
Service Canada? Are you sure you're Service Canada? Oh really? Oh, you're a scammer. Mga chay, dito sa Canada, taxation month na. By the next month, bukas na yung CRA. Then yung mga tao dito, lahat ng workers, darating na yung T4 nila. Yung T4, yung kinita mo from January up to December, nandun lahat yung kita. Okay? So taxation month, maraming pera ang mga tao, may magbabayad, may mag-gain. But be aware, maraming mga scumbag. Yun lang, tumawag sa akin, Service Canada daw siya, pero ang ingay ng background niya, may mga kausap yung mga letter I. Service Canada, maraming magpapaloko niyan. Huwag kayong magpapaloko niyan. Okay? Ang CRA hindi tumatawag sa individual. Nagpapadala sila ng sulat sa'yo kung meron kang babayaran or kung hindi sila tumatawag. Huwag kayong maniwala sa mga call na mga taga-Service Canada daw sila. Sinabihan pa akong F. Sinabihan ko rin F. Sabay baba. Okay? Halata mo yung mga tono nila, mga letter I. Halata mo yung tono nila. Ang daming mga scumbag ngayon kasi taxation na naman. Naglibana na naman tong mga taga-letter I. Hey mga chay, dahil muna ako dito sa Petro, hindi sa Labs, kasi sa Labs walang McDonald's. Turn right on East Main Street, then take the second right. Hit and go lang ako. Hit and go. Ito yung pangalawang stop ko dito sa Petro, dito sa Albert Lea, kasi madalas dito sa LOBES. Turn right. Just a second. Arriving at Petro Stopping Centers, on the right. Please drive to highlighted route. U-turn ko lang. Tinamaan ako ng antok kanina. Grabe. Pasok lang ako dun sa loob. 30 minutes break lang. Bibili lang ako ng McDonald's. Merong McDo dito
na $5 lang yung promo nila. Pwede na yun, isang lunch dalawahin ko na para may pang snack. Hey buds, thanks buds. Wala na akong time na ito yung area nila. Shower, laundry. Hello. Hi. Dami lang tinda dito na ano, mga souvenir. Banda doon, no? Malaki to siya. Gandahan, merong McDonald's. Hi there. Do you have those $5 meal? Yes. With a okay. cheeseburger and nuggets, right? Yes. Yeah. Can you give me 2 order, please? What type of different sauce? It's free? Is it free? Yes, sir. Okay, sweet and sour. Laki ng karga, no? John Deere. Hello? Oh, I'm not ordering any iPhone 16 on my Amazon. I don't have any order from Amazon for the iPhone 16. Hello? Are you working with Amazon? I don't share any of my information to anyone. Are you gonna help? I just retired last few months and you know I'm so scared because I have my money in the bank and you know what I'm saying? I don't have any Android. I'm using iOS. I'm using my iPad. I don't have any laptop. I don't have any Android. Sorry. Matawag taga-Amazon daw sila. Meron akong package. Hindi ko lang siya ma-loudspeaker. Hindi ko pwedeng hawakan yung phone while nagdadrive. Hindi ko rin siya pwedeng i-recording. Hello? 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 Yeah, I can hear you. We don't have any laptop here. We don't have any laptop. No, I can borrow to my neighbor. I don't know these guys here. Why it's so important to borrow a laptop or an Android? I get an iOS. I thought you're gonna help me. Wait. You cover, eh? Indian, eh? Eh? Durga. Yung number ko ngayon, alam mo, nagiging prone na siya ng mga tawagan ng mga letter I. Yes. Yung number na nag-pop out, Dryden. The last time, Abbotsford. British Columbia. Ngayon, Dryden, Ontario Dryden. Ang galing nila. Ang galing talaga ng mga Durga. Mga mekos na yan. Wow. Hindi ko lang siya pwedeng i-screen recording dahil ayaw eh. Hindi ko rin siya pwedeng i-loudspeaker dahil nagdadrive ako. Makikita ako ng opisina na hawa ko yung phone. Oh my. Talagang ang mga letter I ngayon talagang naghahanap ng paraan para magkakapera, no? Sa mga matatanda. Alam na pag matatanda, pinapasa-pasa nila eh. Pasa lang doon sa isa. Naririnig ko. The best talaga itong mga letter I na to.
So guys, call for night. At least medyo nakalapit-lapit na ako ng konti. Pero talagang sagad, 7 minutes left. So hanggang dito na lang yung video. And I'll see you guys ugma buntag sa akong biyahe. Anyway, daghang salamat nya pag-amping mo tanan. Have a good weekday sa inyong tanan. Keep safe and we'll keep on trucking. Good night.